Ang pelikula ay nagsisimula sa isang grupo ng mga turista na malugod na tinatanggap sa isang museo na nasa gitna ng disyerto. Pagkatapos ay ipinapakita sa kanila ang isang dokumentaryo tungkol sa isang tanyag na babae na nagngangalang Nancy Archer. Sa video, makikita natin ang isang doktor na nagngangalang Victor Loeb, na humawak sa kaso ni Nancy. Ipinaliwanag niya na, bagamat natatangi ang kaso nito, ang mga pangyayari sa kwento ay ganap na totoo. Habang nagsisimula ang dokumentaryo, ang eksena ay bumabalik sa nakaraan. Makikita natin ang isang mayamang ngunit problemadong babae na si Nancy na sinusubukang tawagan ang kanyang asawa sa opisina nito. Hindi alam ng sekretarya kung nasaan siya, dahil umalis ito sa dahilan ng isang pagpupulong sa labas. Hinalang ni Nancy na kasama nito ang kalaguyo, ngunit nagkukunwari siyang walang alam. Pagkalipas ng ilang sandali, bumisita siya sa kanyang personal na psychiatrist, si Dr. Cushing. Ipinaliwanag ni Nancy na humingi na ng tawad ang kanyang asawa, si Harry, sa kanyang mga pagtataksil at nangakong hindi na ito gagawin muli. Binanggit niya na mahirap para kay Harry na magpakasal sa isang mayamang babae tulad niya habang nagtatrabaho rin para sa kanyang ama, kaya't ginagawa niya ang lahat upang mailigtas ang kanilang kasal. Sa narinig, naawa si Dr. Cushing kay Nancy at sinabing mababa ang tingin nito sa sarili. Pinayuhan niya si Nancy na unahin ang sarili, ngunit hindi ito komportable at biglang tinapos ang sesyon. Sa gabi, bumisita si Nancy sa isang motel at nakita ang kotse ni Harry na nakaparada sa labas. Nagalit siya dahil nangangahulugang kasama nito ang kalaguyo. Nagsimula siyang sumigaw ng pangalan nito, dahilan upang magmadaling lumapit ang may-ari ng motel at sabihing wala roon ang kanyang asawa. Hindi naniniwala si Nancy, ngunit nakumbinsi siya ng lalaki na umuwi na lamang. Habang paalis na si Nancy, pinapanood siya ni Harry mula sa bintana, habang ang kanyang kalaguyo na si Honey ay nagpapakita ng pagkayamot. Tinawag niyang spoiled brat si Nancy at hinihimok si Harry na iwan na ito sa lalong madaling panahon. Pumayag si Harry ngunit sinabing kailangan muna niyang makuha ang yaman ng pamilya nito. Ibinunyag niya na pinilit siya ng ama ni Nancy na pumirma sa isang prenuptial agreement na nagsasaad na wala siyang makukuhang pera sakaling maghiwalay sila. Panyanatag niya si Honey na siya lamang ang mahal niya, at ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalambingan. Samantala, makikitang nagmamaneho si Nancy sa disyerto ng basag ang puso. Ilang sandali pa, nabulag siya ng isang asul na liwanag, kaya napilitang huminto ang kanyang sasakyan. Biglang lumitaw ang isang UFO at itinutok ang isang pulang laser sa kwintas na suot ni Nancy. Nang mawala ang laser, natakot siya at dali-daling umalis sa lugar. Hindi nagtagal, bumalik si Nancy sa motel at muling nagsimulang sumigaw para hanapin si Harry. Tulad ng inaasahan, hindi ito lumabas, ngunit dalawang lokal na sheriff ang lumapit sa kanya at tinanong kung ano ang problema. Si Nancy, na nanginginig pa rin sa takot, ay sinubukang ilarawan ng UFO ngunit nabigo siyang kumbinsihin ang mga ito sa kakaibang pangyayari. Dahil dito, inanyayahan siya ng sheriff na sumakay sa patrol car upang puntahan ang lugar ng magkasama. Samantala, isang babaeng sheriff ang pumunta sa kwarto ni Harry at ipinaalam ang kalagayan ng kanyang asawa. Pinakiusapan siyang umuwi agad upang alagaan si Nancy. Gayunpaman, ang tusong si Harry ay walang pakialam sa kanyang asawa at nakikita ang sitwasyong ito bilang pagkakataon upang ideklarang may sakit sa pag-iisip si Nancy. Balik sa disyerto, desperadong hinahanap ni Nancy ang ebidensyang naroon ang spaceship, ngunit tila naglaho na ito ng walang bakas. Kaya inakala ng sheriff na nababaliw siya. Ilang sandali pa, dumating ang kanyang mayamang ama, si Hamilton, upang sunduin siya. Mariing inutusan siya nitong sumakay sa kotse, at nang sinubukan ni Nancy ipaliwanag ang kanyang nakita, tumanggi itong makinig. Walang magawa ang kawawang babae at sumunod na lamang. Habang binabagtas ang daan pauwi ay sinermonan siya ni Hamilton dahil sa kanyang pabigla-biglang asal. Inakusahan siya nitong nagkikilos tulad ng kanyang yumaong ina at binalaan siyang huwag ulit mawala sa katinoan. Pagdating sa bahay, hiningan siya ni Hamilton ng lagdas sa maraming dokumento dahil nais nitong makuha ang mga ari-ariang minana ni Nancy mula sa kanyang yumaong ina. Matapos nito, pumunta si Nancy sa kanyang atek at muling binal-ikan ang mga alaala ng kanyang kabataan sa pamamagitan ng kanyang mga laruan. Habang tinitingnan ang kanyang photo album, biglang lumitaw si Harry at hinalikan siya. Hinarap siya ni Nancy tungkol sa kanyang panloloko at sa kanyang huwad na pangako na tatapusin ang relasyon nito sa kalaguyo. Gayunpaman, muling minanipula ni Harry si Nancy. Sinasabing pumunta lamang siya sa motel upang tapusin na ang relasyon kay Honey. Muli, naniwala si Nancy at nauwi silang dalawa sa halikan. Kinabukasan, ibinahagi ni Nancy kay Dr. Cushing ang kanyang karanasan sa extraterrestrial. Natatakot siyang parang siya na ang kanyang ina at nagdududa sa kanyang katinoan. Gayunpaman, hindi sumang-ayon ang doktor at tiniyak sa kanya na hindi siya tulad ng kanyang ina. Naniniwala rin ito sa kwento ni Nancy tungkol sa UFO, na bahagyang nagbigay sa kanya ng ginhawa. Pagkatapos, nag-usap ng pribado sina Nancy at Harry, at ikinwento niya rito ang tungkol sa spaceship noong nakaraang gabi. Tulad ng inaasahan, hindi pinaniwalaan ni Harry ang kanyang kwento at iminungkaing magpahinga siya ng ilang araw upang magpagamot. Napagtanto ni Nancy na nais siyang ipadala nito sa mental hospital, at hindi ito itinanggi ni Harry. Gayunpaman, naninindigan si Nancy sa kanyang nakita at inimbitahan si Harry na sumama sa kanya ngayong gabi upang makita rin niya ito. Pumayag si Harry at nangakong kung makita nila ang spaceship, siya at ang ama ni Nancy ay hihingi ng tawad sa publiko. Ngunit kung wala silang makita, kailangang pumayag si Nancy na magpagamot sa mental hospital. Kinagabihan, dumating ang mag-asawa sa disyerto at matiwasay na naghintay sa mga alien. Sa unang ilang oras, wala silang nakita kaya inakala ni Harry na tuluyan nang nawawala sa katinoan ang kanyang asawa. Ngunit biglang lumitaw ang UFO, dahilan upang siya ay magulat ng todo. Masayang lumapit si Nancy sa spaceship, ngunit bigla siyang binalot ng isang laser beam at kinuha siya nito. Hindi makapaniwala si Harry sa kanyang nasaksihan.
kaya tahimik siyang umuwi nang hindi ipinagbigay alam sa mga awtoridad ang insidente. Makalipas ang ilang sandali, nasa kanyang silid si Honey nang makarinig siya ng kakaibang ingay sa kanyang bubong. Maingat niyang kinuha ang isang palakol at nagpunta roon. Sa kanyang pagkagulat, lumitaw si Nancy na tila wala sa sarili at pinuri ang kanyang pangalan. Sinasabing malamang na isa siyang napakabait na tao. Hindi nagtagal, bumagsak si Nancy sa sahig, kaya't nagmadali si Honey upang tulungan siya. Sa susunod na eksena, dinala si Nancy sa kanilang bahay at sumailalim sa masusing pagsusuri sa kalusugan. Naniniwala si Dr. Koshang na may pinagdadaanan si Nancy na isang uri ng karamdaman na nagiging sanhi upang makakita siya ng mga kakaibang bagay. Gayunpaman, lumabas na normal ang lahat ng resulta, na nagpapakitang wala siyang problema. Ang kakaibang bagay ay wala siyang maalala tungkol sa nangyari noong nakaraang gabi. Hinala ng kanyang ama na iniwan siya roon ni Harry para sa pansariling layunin. Ngunit mariing itinanggi ito ng huli. Nagkaroon ng mainitang pagtatalo ang dalawa, kung saan inakusahan ng matanda si Harry ng pagtatangkang saktan ng kanyang anak. Gumanti si Harry at sinabing nagkukunwari lamang si Hamilton na nagmamalasakit sa kanyang anak upang makuha ang lahat ng pera para sa kanyang sarili. Sinabi rin niyang ginawa ni Hamilton ang parehong bagay sa kanyang asawa at ikinulong ito sa mental hospital, kung saan ito gumawa ng isang hindi kapani-paniwalang bagay. Sa narinig, tuluyang napuno si Nancy at sumigaw na tumigil silang dalawa. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na tumayo siya laban sa isa man sa kanila. Habang tinititigan niya sila ng galit, naramdaman ni Nancy na masikip ang kanyang singsing sa kasal sa kanyang daliri. Bigla itong pumutok at nahulog siya sa kanyang upuan. Nagsimulang lumaki ang katawan ni Nancy at napunit ang kanyang suot na damit. Takot na takot siyang tinanong kung ano ang nangyayari sa kanya. Ngunit nanatili ang tatlo sa katahimikan. Sa huli, naging isang higanteng 50 talampakan ang laki ni Nancy at tumagos ang kanyang ulo sa kisame. Kinabukasan, inilipat si Nancy sa isang malaking kulungan malapit sa bahay. Doon, dinala ni Harry ang isang sikat na manggagamot na nagngangalang Dr. Victor Loeb upang suriin ang kakaibang kalagayan niya. Nagpakilala ang doktor at iminungkahi na ilagay siya sa isang kontrolado at terapeutikong kapaligiran. Napagtanto ni Nancy na isa na naman itong tangka ng kanyang asawa upang mapalayas siya, kaya mariin niyang tinanggihan ito. Nagpatuloy si Dr. Loeb sa pagpupumilit, ngunit nang banta ni Nancy na sasaktan siya, tumakas ito sa takot. Makalipas ang ilang sandali, sinermonan ni Harry si Dr. Loeb dahil nabigo itong kumbinsihin si Nancy na pumunta sa mental hospital. Tumugon ang doktor na magiging mahirap ang pakikipag-usap kay Nancy dahil sa kanyang lakas. Ibinunyag din niya na ang bagong laki ni Nancy ay naglalagay ng matinding strain sa kanyang puso, kaya't anumang uri ng stress ay posibleng maging mapanganib para sa kanya. Sa halip na mag-alala, natuwa si Harry sa balita at nagsimulang magplano kung paano niya bibigyan ng matinding stress ang kanyang asawa upang magka-atake ito sa puso. Habang lumalaki si Nancy, nagiging mas tiwala siya sa sarili at lumalakas ang loob dahil sa kanyang bagong taglay na lakas laban sa lahat. Isang gabi, dinalhan siya ni Hamilton ng isa pang hanay ng mga kontrata na kailangang lagdaan niya. Tinanong niya kung paano niya ito pipirmahan, lalo na't napakaliit ng mga dokumento. Ipinaliwanag ng matanda na maaari siyang pumirma sa carton at papaliitin na lang niya ito upang mailipat sa mga dokumento. Gayunpaman, sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, tumanggi si Nancy. Hiniling niya na palakihin muna ang mga dokumento upang mabasa niya bago pumirma. Sinabi ni Hamilton na ayaw niyang i-print ang mga dokumento dahil ayaw niyang gawing pampubliko ang kanyang mga negosyo. Ngunit malinaw na sinabi ni Nancy na hindi niya pipirmahan ang mga kontrata hanggat hindi niya ito nasisuri. Kinabukasan ng gabi, nagdaos si Nancy ng romantikong hapunan para sa kanilang mag-asawa ni Harry. Dahil sa kanyang higanteng laki, kinailangan ni Harry umakyat sa ibabaw ng isang delivery van. Sinamantala ni Nancy ang pagkakataon upang tanungin kung bakit siya iniwan ni Harry sa disyerto. Ngunit sinabi nitong wala siyang ideya sa kanyang sinasabi. Sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan, nais ni Nancy na manatili sila at nagbahagi ng mga ideya upang patatagin ang kanilang pagsasama. Gayunpaman, tinanggihan ni Harry ang kanyang mga pagsisikap at sinadyang sabihin ang mga mapanakit na bagay. Inamin niyang kasama lamang siya para sa pera at sinabing mas magaling si Honey sa kama kaysa sa kanya. Binanggit din ito ang iba pa niyang mga relasyon, kabilang na ang pinsan ni Nancy. Sa narinig, tumaas ang presyon ng dugo ni Nancy at nawalan siya ng malay sa bubong ng kulungan, dahilan upang ito ay gumuho. Inakala ni Harry na namatay na siya dahil sa atake sa puso at nagdiwang ito. Agad siyang nagpunta kay Honey at binigyan ito ng kwintas na may diamante ni Nancy. Ipinahayag niya na wala na si Nancy at maaari na silang magsama ng tuluyan. Sa sobrang tuwa ni Honey, sinimulan itong magsayaw ng mapanukso para sa kanya, ngunit lingid sa kanilang kaalaman. Biglang nagising si Nancy nang lumiwanag ang paligid dahil sa isang kakaibang liwanag, na maaaring mula sa parehong UFO. Punong-puno ng galit, nagsimulang maglakad si Nancy sa bayan upang hanapin si Harry. Nagulat ang mga tao sa laki ni Nancy at nagsitakbuhan sila sa takot. Ilang sandali pa, sina Dr. Koshang at Dr. Loeb ay lumapit sa kanya at pinakiusapan siyang huminto. Ngunit iginiit ni Nancy na nais lamang niyang makausap ang kanyang asawa. Nagpatuloy si Nancy sa kanyang paglalakad sa bayan at sa wakas ay dumating sa harap ng tirahan ni Honey. Kinuha ni Honey ang kanyang shotgun upang harapin siya, habang duwag namang nagtago si Harry sa ilalim ng mesa. Gayunpaman, madali itong nakuha ni Nancy mula kay Honey at dinampot siya sa kanyang kamay. Sa halip na saktan, sinabi niya kay Honey na isa siyang matalinong babae at huwag siyang magpakababa. Samantala, sinubukan ni Harry na tumakas gamit ang kanyang sasakyan. Ngunit mabilis siyang nahuli ni Nancy. Habang patuloy na tinatakot ni Nancy ang mga tao sa bayan, dumating ang dalawang helicopter ng National Guard upang pigilan siya. Iniutos ng isang piloto na pakawalan niya ang kanyang asawa. Ngunit tumanggi siya at tumakbo papunta sa disyerto. Pagdating doon, natagpuan ni Nancy ang kanyang ama na naghihintay sa kanya. Gamit ang megaphone,
Galit siyang inutusan nito na huwag na siyang magdala ng kahihiyan at tapusin ang kanyang kalokohan. Ngunit tumanggi si Nancy at lantaran niyang ibinunyag ang plano ng kanyang ama na bilhin ang buong bayan gamit ang kanyang pera. Sa puntong ito, nag-aalala ang mga National Guard tungkol sa hindi maipaliwanag na kilos ni Nancy, kaya nagsimula silang magpaputok sa kanya. Nagawa ni Nancy na iwasan ang karamihan sa mga bala, ngunit kalaunan ay nataman siya at bumagsak sa mga linya ng kuryente. Ang impact nito ay nagdulot ng mataas na boltahe na damaloy sa kanyang katawan, dahilan upang mawalan siya ng malay. Ngunit habang nasa bingit siya ng kamatayan, muling dumating ang UFO upang sagipin siya. Nag-project ito ng asul na liwanag kay Nancy at inakay siya kasama si Harry. Sa pagkakita nito, lahat ay nagulat at napagtanto na hindi nagsisinungaling si Nancy tungkol sa UFO. Pagkaraan, isang reporter ang nag-interview kay Dr. Kushang tungkol sa mga pangyayari at tinanong kung nasaan si Nancy. Sumagot ang doktor na, bagamat wala siyang ideya, masaya siya na si Nancy ay kasama na ngayon si Harry ng buo. Sa huling eksena, makikita si Harry kasama ang dalawa pang asawa sa isang therapy room sa loob ng spaceship. Patuloy pa rin niyang tinatanggihan ang kanyang mga negatibong ugali at nagyayabang tungkol sa pagiging perpekto at pagiging lalaki niya. Bigla na lang dumating si Nancy kasama ang dalawa pang higanteng babae, at pinagalitan siya. Sinasabihan siyang seryosohin ang sesyon. Hinimok niya si Harry na pag-isipan ang kanyang mga naging asal sa Earth at isinara ang pinto ng spaceship na nagdala sa pelikula sa pagtatapos nito.